Magandang umaga po sa ating lahat. Morning po sa mga nanonood din. Pwede bang kahit naka-face mask kayo, pwede bang umiti? Parang ano po, Biyernes Santo. Malapit na po ang Biyernes Santo pero po ang mahal na araw pala pero mukhang parang mga nakasimangot. So, napapansin niyo po ba na parang mainit na ulit? Di ba mainit na ulit? Tapos medyo lalamig, tapos iinit, lalamig. Pero nawa po ang ating pong pananampalataya, hindi po katulad noon. Dapat po lagi po ang ating pong pananampalataya, laging mainit. Amen po ba? Huwag naman po yung masyado nagbabaga. Baka pagkatapos po nun ay maging abo. Amen? So, gusto ko po itong, bago po tayo magsimula, gusto ko pong panimulan itong mga salitang ito. Lahat naman po dito ay mga Pilipino. Tama po ba? Meron ba ditong foreigner? Okay. May tanong lang po muna ako. Ilan ba ang dialect po ng ng Pilipinas? Ang liit po ng ang liit ng bansang Pilipinas pero napakaraming dialect ang bansang Pilipinas. May 100 plus, meron? Ma'am Daisy, meron ba? Hindi mo alam. Alam ko nasa 100 plus ang dialect po ng bansang Pilipinas. Pero sa dinami-dami ng dialect na yon, Pilipino, Tagalog. So, doon na lang tayo sa may Tagalog. Naranasan nyo na po ba? Ito, nakagawian po ng maraming Pilipino ito eh. Yung mga maling sagot doon sa tamang tanong. Intindihan niyo po ba yan? Ano nauna, yung tanong o yung sagot? O nauna yung sagot bago tanong? So, maling tanong o tamang sagot sa, tama ba? Okay, ganito. Maling sagot dun sa matinong tanong, yan. Yung tipong pagka tinanong ka, hindi sakto yung sinasagot natin. Di ba? Tagalog tayo, Tagalog tayo lahat. Amen ba? Okay, yung anim na kaugalian ng maraming Pilipino, ng maraming Pinoy. Unang-una, di ba pagka sinasabi, kumain ka na ba? Ano sinasagot nyo? Busog pa. O di ba alam nyo? Di ba? Tapos pagka sinabi, nandiyan ba nanay mo? Ano ang sagot? Ha? Sasabihin, bakit? Di ba? Tinatanong, nandiyan ba nanay mo? Nandiyan ba tatay mo? Bakit? Ba? Ano pa? Anong oras klase mo? Sasabihin, mamaya pa. So, walang tumatamang tanong. Tapos, pagka sinabi pa, bakit wala ka kahapon? Absent ako eh. Di ba? So, anong oras na maaga pa? Tapos, saan ka na? Papunta na. So, wala dun sa tamang tanong dun sa sagot. Di ba? Pag tinanong, ito, aminin po sa lahat po ng mga medyo may edad na, pagka tinatanong ang age, ilang taong ka na? Bata pa ako. Di ba? Nakukuha niyo po ba yon? Di ba? Tapos pagka nag-exam ka, ilan nakuha mo? Mababa. Di ba? Okay. So, sa ating panahon po ngayon, pandemic, sumakit ulo mo, may COVID ka. Tama po? Napukpukan ng martilyo, may COVID ka. Manganganak ka, may COVID ka. Sumakit yung bangs mo, may COVID ka. Kaya po kung mapapansin po natin, yung pong ating bansang Pilipinas, tumataas ang case ng COVID, pero yung iba naman talaga, hindi naman po talaga COVID. Ayan. Pero i-correlate po natin itong mga salita pong ito doon po sa ating teksto. Pwede po bang tumayo ang bawat isa at basahin po natin? Buksan po natin mga Bible o doon po sa ating screen sa John 6, verse 1 to 12. So, sabi po dito, John 6, verse 1 to 12. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee. That is the Sea of Tiberias. And the great crowd of people followed him because they saw the sign he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on the mountainside and sat down with his disciples.
The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind that he was going to do. Philip answered him, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "Here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many?" Jesus said, "Have people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Then they had all had enough to eat. He said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." Yan. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa umaga pong ito at kami po'y nagpapasalamat sa kabutihan nga po na pinagkakaloob nyo nga po sa amin. Salamat nga po, Lord, sa bawat isa na mga anak nyo nga po nagkatipon-tipon sa mga iglesia upang mapagpala at makinig nga po na inyong mga salita. Narito nga po kami, Panginoon, nabuksan nyo nga po ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa pakikinig, ang mga kapahayagan nyo nga po sa umaga nga pong ito. Pinupuri ka po namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na. So, ang topic po natin ay make the impossible possible. Balikan po natin yung sa verse 5. Sa verse 5, di ba, where shall we buy bread for these people to eat? Yan. Saan tayo makakabili? Saan? From the word, yung where. Di ba? Ano yung where? Saan? Pero anong sinabi po ni Philip? Di ba? Anong sinagot niya? Sinagot niya ng math. Sa ibang version, makikita niyo po dyan, kung meron kayong Bible sa ibang version, ang sabi po doon, yung salita na yon, 200 silver coins. Tama po ba? Meron doon 200 silver coins. Pero doon sa binasa po natin, half years of wages. So, tinanong ni Jesus, di ba? Jesus asked a question to Philip, where, di ba, where shall we buy bread? Pero ang sagot ni Philip ay sinagot ng math. The question, where shall we buy bread? Di ba? Ginawa lang po nito ni Jesus para testingin si Philip. Ngayon, ang teacher, di ba, kaya sinasabi, if you are a teacher and you ask a question to the teacher, di ba, dapat alam po ng teacher yung sagot. Eto, malapit si Ma'am Daisy. Ma'am Daisy, Teacher Daisy, kaya mo ba tinatanong yung mga estudyante dahil hindi mo alam ang sagot? Di ba? So, tinetest lang sa mga teacher po dito, isa na rin po ako, kapag ka tinatanong ang mga estudyante, tinetest lang natin sila kung meron silang natututunan o naintindihan nila kung ano yung mga pinag-aaralan. Tama po? So, when the Lord tests us, He knows the answer. Alam ng Diyos kung ano yung mga pinapagawa sa atin, kung ano yung mga pagsubok, kung ano yung gustong i-test po sa atin. So, hindi nag-experiment si Lord, hindi gumagawa ng kahit anong mga bagay nang hindi niya nalalaman sa bawat buhay natin. Amen po ba? So, inuulit ko, seryoso ang Panginoon at naniniwala ko na wala sa vocabulary ni Lord ang salitang impossible. Amen po ba? Di ba sinabi rin dun sa Matthew 19 verses 26, ang sabi po doon, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. So nakita ko rin sa FB, yung nakalagay doon parang, na-glance ko lang sa OneQuest nothing is impossible, nakalagay din doon. So, tao lang, remember tao lang ang naglagay ng vocabulary na impossible. Dahil bakit? Ang tao ay limitado. Amen po ba? Ang tao ay limitado.
So, naging imposible po ba ang yung pag-create ng ating Panginoon dito sa langit at lupa? Tingnan niyo yung katabi niyo. Naging imposible ba na likayin ng Diyos yung katabi niyo? Ha? Imagine ninyo from day 1 to day 6. Di ba? Napaka-perfect ng kanyang mga ginawa. Imagine ninyo na lang kung unang nilikha sa between ng creation, si Eva. Sino uli bang kinreate? Sino ulang, yung kahuli-huli ang kinreate ng ating Diyos? Tao. Sinong tao yon? Tayo? So, si Eve, di ba? Si Eva. Imagine natin, kung si Eva, ito ay narinig ko lang din at gusto kong i-share sa inyo. Kung ito si Eva, unang di ba? Halimbawa, in the middle ng day 3, di ba? Sabi ni Eva, God. Tapos sabi niya, bakit anak? God, pwedeng favor? Ano yun, anak? Pwede dun tayo sa Saturn, hindi lang dito sa Earth. Bakit, anak? Kasi mas maganda yung Saturn, mas malaki at saka may ring. Di ba? Tapos sasabihin mo, ayan na naman, nag-create na si Lord ng plants and trees sa day 3. No, tawag mo na naman si Eva, God. Bakit, anak? God, bakit puro green yung plants and trees? Bakit? Ano bang gusto mong kulay? Pwede bang gawing pink? Di ba? Siguro kung mangyari niyan kung unang nilikha ni Lord si Eva, baka hanggang ngayon hindi pa daw tapos i-create ang mundo. Tapos 'di ba, yung sa natatandaan niyo sa creation ni Lord, yung four na rivers, yung Gihon, Pishon, Euphrates at saka ano ba yung isa? Nabanggit ko na po, Euphrates. Ayun. Nabanggit ko na rin po, Gihon, Pishon, tapos Tigris ba yan? Okay. Tapos sasabihin ni Eve, God, pwedeng dalawa lang? Bakit 4? Bakit, anak? Gusto ko kasi dyan ilalagay yung sala, pati yung dining table, yung Nakaka-relate po ba ang mga asa-asawang babae? Di ba? Yung bahay, parang yung bahay gustong ikutin. Kulang na lang yung siyarang ilipat Di ba? So, icebreaker lang po 'yon. So hindi naging imposible ang lahat ng creation ng Panginoon. Tignan pa natin do sa pag-build ng ark ni Noah. Nung bang sa panahon ng build ng ark ni Noah, meron na bang mga engineer noon? Meron na bang mga makinarya na para makagawa ng barko? 'Di ba imposible? Sino ang engineer noon? Siyempre, ang ating Panginoon. Wala nang iba. Pero nagkaroon dumating sa katotohanan yung Noah's Ark, di ba? So ano pa? Yung sa Fury Furnace. Sino nakakatanda ng tawag dito? Yung si Shadrach, Meshach and Abednego na tinapon sila sa yung pong sa pugon. Pero nung pagkita sa kanila, bakit tatlo lang yung mga hinagis doon, pero parang yung isa ay anak ng Diyos. Di ba imposible kung sa kaisipan ng tao? Si Daniel, sino takot sa leon? Siyempre, lahat tayo. Sa aso nga takot sa ipis. Doon pa kaya sa leon. Pero bakit? Dahil nandun ang kapangyarihan ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi, di ba si Daniel nag-fast, pero ang kinain niya dahon, yung mga dahon. So siguro naamoy lang ng lion yung amoy damo to, amoy halaman. So hindi amoy laman. So okay. So kay David ang Goliath, tapos si Peter nung naglakad siya sa tubig. At ito nga yung feeding the 5,000. Actually yung sinabi niyang feeding the 5,000, hindi lang po sabi lang po doon 5,000 men. Gets po natin, wala pa po doon ang mga kababaihan at yung mga bata. So gaano lang kalaki, gaano lang karami yung kinakailangan na pagkain para mapakain ang mahigit, ang sabi, nasa approximately nasa 20,000
O wag na lang tayo dumating sa 20,000, yung 5,000 na lang. Eh kahit pag samasamahin pa sa ngayon karamihan naman po dito, di ba, tiga South? Sama mo na si Albaran, si Mijares, o doon sa mga karatig na mga bakery, yung mga bakery, pangalan ng mga bakery, sama nyo na si Goldilocks, sama nyo lang si Red Ribbon, si Red Deluxe, o yung pinakamalaki dito, Gardenia. Sa tingin nyo, yung mga time na yon, may po-provide yon? Di ba napaka-imposible? Hindi kakayanin. Di ba? Kailangan paghandaan. Pero yung time na yung kinakailangan ngayon din na kinakailangan na para mapakain ang mga tao. Kaya nga ito dito na pumapasok Kapag ka niloob ng Diyos na ngayon kayo pagpapalain, ngayon tayo pagpapalain. Hindi kinakailangan na kapag kailangan na kailangan natin, alam ng Diyos kung ano yung mga pangangailangan natin sa bawat araw. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan natin ngayon. Na-late na ba ang Lord? Na-late na ba ang Diyos sa pagbigay ng blessing? Sa tingin natin siguro nagiging late, pero sa time ng Diyos, hindi pa nararapat. Pero kapag sinabi niya, gagawin niya. Amen po ba? Inuulit ko, kapag niloob ka ng Diyos na ngayon kayo pagpapalain, ngayon ka pagpapalain. Amen po ba? Alam niyo, napakasarap dahil meron tayong Panginoon na talagang sinasamba, meron tayong Panginoon na tunay na Panginoon na ating pinaglilingkuran. Hindi na kinakailangan na maghintay mamaya, bukas, makalawa, sa isang taon, sa mga susunod na taon. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Amen po ba? Tahimik ang bawat isa. Pwede po bang pumalakpak? Amen. Purihin ang Panginoon. So, kahit marami tayong mga naririnig, kahit marami tayong mga bagay na mga kababalaghan, na mga miracles na ginawa ng Diyos, nakita natin yung mga naunang mga tao, mga nasaksiyan natin sa Biblia, kapag tayo nagbabasa sa mga stories na to, talagang nakakamangha. Amen? Pero eto, kahit nga nakarinig na tayo ng mga bagay na yan, still, nananaig pa rin ang ating human nature. Sabihin nyo, tao lang. Tao lang. Ayan. Tao lang. So, di ba pagka nasa pagsubok ka, parang ang hirap, parang hindi mo ma-flip yung sarili mo. Pero kailangan natin pagtagumpayan yun. Ngayon, sasabihin mo, Lord, puro pagsubok na lang ba? Puro pagsubok na lang? Wala nang pagsubo. Gets nyo? Puro pagsubok, wala nang pagsubo. Lord, puro pa lang? Pagpapalo, wala nang pagpapala. So, doon na tayo. Nag-fail. Doon sa testing po ng ating Panginoon. Why? Kasi lagi tayong nagka-calculate. Alam niyo yung calculator? Alam niyo po yung calculator? Pag minsan, yung calculator nakakasira ng faith. Bakit? Kinakalculate natin yung mga bagay-bagay. So dahil tao nga lang, we always seek the people, not the Lord. Ang taong gipit, saan kumakapit? Sa Bombay kumakapit. Sino po dito ang nasa point na talagang kumapit na sa Bombay? Hindi lumapit kay Lord. Pare-pares po tayo itong pandemic na to. Kanina nabanggit na po ng aking mahal na asawa kasi siya po kasi kanina So, nabanggit niya yung pandemic, mag-anniversary na. So, isang linggo pa ba? Hindi dahil sa magkaroon ng anniversary, dahil pasalamat tayo sa Panginoon, dahil yung isang taon na nakalipas, nakasurvive tayo. Sa kabutihan ng Panginoon, nakakala natin, katapusan na ng mundo, hindi natin alam kung saan na tayo lalapit, hindi natin alam kung saan na patungo ang bukas. Hindi natin alam saan na tayo. Diba? Pero napagtagumpayan natin. Pero patuloy pa rin ang ating laban. Amen po? So, ito pong pandemic, alam ko lahat po. Sino pong mga parang mga asong hindi mapaupo ng pandemic?
Yung hindi mo malaman, Lord, saan kami? Saan kami lulugar? Saan kami kakain? Saan kami ano? Di ba? Wala na kami makakain. Magugutom na kami. Di ba? Pero ang Diyos, alam niya kung ano yung pangangailangan natin. Pero ito nga, dahil syempre, kailangan, hindi naman kapag ka sinabing ikaw naging Kristiyano, kung ikaw ay naging born again, ikaw follower ng Christ, follower ni Christ, sasagana na ang buhay mo. So meron pa rin mga trials and testing. Paano mag-grow ang ating faith kung hindi tayo nakakaranas ng mga testing sa buhay? Ating buhay Kristiyano. Alam ko lahat po talagang yung mas lalo yung mga unang yung nag-lockdown, napakahirap. Walang lalabas, bawal lumabas. Ngayon, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng kakainin, parang titipirin mo na kung ano yung mga bagay-bagay. Ang pinakamalupit nito, yung mga bayarin. Sino po merong mga bayarin? Yan. Tingin nyo kay Papa Lord. Hindi, pero ito, lahat tayo merong bayarin. Medyo nakahinga ng konting-konting hinga na sinabi nagkaroon ng Bayanihan Act. Pero pagkatapos ng Bayanihan Act, eto na. Meron po kami. Pero ayun nga, talagang di namin alam ng aking asawa kung saan kami kukuha ng aming ipambabayad. Kasi gusto namin singilin, merong Bayanihan Act, baka mamaya kami pa ang mapasama. Tapos ngayon, hindi mo naman pwede sabihin sa bangko na hindi kasi nagbabayad yung So hindi kami muna magbabayad sa inyo. So hindi pwede. Hindi namin alam kung paano na talagang halos, hindi ko alam kung umiyak, kung mangiyak-iyak na yung aking asawa. Ngayon, nung one time, nakupo ako doon sa mini-studio ko po, yung pinaggagawan ko ng music. Sabi ko, Lord, katingin ako sa taas, sa kisame. Saan ako kukuha ng pambayad? Hindi ko naman pwede isang layong asawa ko. Ay, hindi po. Nung nakatingin po ako sa kisame, meron po akong isang mahal po na, yung pinaka-love ko na keyboard. So, ayun na ipangmalakasan. Kumbaga, ginagamit ko lang yun pag kami mga special occasion. Pero sabi ko, Lord, mukhang ito yung kasagutan Mawala man sa akin, pero salamat dahil ipinrovide mo to at meron tong value. At ito yung pwedeng maging instrumento para maging pambayad, may benta ko at may pambayad sa mga bayarin. Salamat sa Panginoon dahil dun sa keyboard na yon, tapos sasabihin pa sa akin ng asawa ko, sigurado ako bang ibibenta mo yan? May magagawa ba ako? Yan. Hindi ko naman sabi ko nga, hindi ko naman pwede isang layong yung asawa ko Joke lang, love you. Okay. Okay. So, pandemic, napakamalaking istorya. Purihin ang Panginoon dahil yung pong nakasurvive at alam ko naman na lahat tayo merong istorya dito sa pandemic na ito. Meron po tayo sa kaisipan po natin, dumarating po yung kapag dumaranas tayo ng ganyan, ang isip natin, na andun na tayo sa katotohanan, yung facts ng life, di ba? Yung sa katotohanan, ito yung detalye, yung litanya, yung listahan. Di ba? Yung kanina, nabanggit ko, andun yung mga bills, electric bills, water bills, mga cellphone, mga kung ano-ano yung mga dapat bayaran, mga telephone bills, di ba? Ang dami, mga bills. Siyempre, kailangan ng pagkain Ang dami nating pangangailangan. Dahil nakalitan niya yan. Pero kung yung expression of faith ang ating pinanghahawakan, alam natin, di ba? Sinabi ko nga, tayo'y tao lamang. Hindi pwedeng parang napakalakas ng faith natin. Darating pa rin tayo doon sa kaisipan. Pero remember na naandyan ang Panginoon. Naghihintay ang Panginoon sa atin. So expression of faith knows the facts, but they know that God is in control and He is our Jehovah Jireh. Amen? Amen po ba? Amen. So,
kapag nalampasan natin ito, napakagandang testimonyo. Meron tayong may testify na napakaganda dahil sa kabutihan ng Panginoon. Alam niyo po yung testimony, yung word na testimony comes from the root word test. So, kapag tayo nagpatotoo, kapag tayo tumayo sa harapan, tinetestify natin kung ano yung kabutihan ng Panginoon. Amen? So, dapat nandyan ang naitataas ang kadakilaan at kapurihan ng ating Panginoon. Don't focus on facts, focus on faith. So, multiplication is the matter of the heart. Kung sa ating mga tao, plus lang tayo eh. Pero tandaan natin, pagka yung ating, kung ano man na meron tayo at pinagkaloob natin sa ating Panginoon, multiplication ang balik sa atin. Amen? So, don't dwell on the situation, but seek on the solution. Ang sabi dun sa verse 8, pwede pa kayo bukas ulit dun sa verse 8. Verse 8. Ayan, another disciples, Andrew, Simon Peter, broke and spoke up. Okay, next. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? So, ito si Andrew, hindi naman siya tinatanong ng Panginoon, di ba? Nag-uusap sila ni Philip, pero si Andrew hindi tinatanong, pero anong nangyari? Lumapit at sumagot. Jesus, di ba? Sabing ganon. Tinanong niya, sabi, meron po dito na 5 pirasong gardenia, 5 pirasong tinapay at 2 isda. So, tao pa rin ang nalapitan. Anong nangyari? Bitin pa rin. Amen po ba? 5 tinapay at 2 pirasong isda. Sa tingin nyo, ilan lang ang makakakain nun? Baka sa 3 tao, sa 2 tao, ubos yun eh. Diba? Sa isa lang. Sumagot pero bitin. Bitin pa rin. Dahil sa tao pa rin lumapit, pero nung nasa kamay na ng Diyos, ano ang nangyari? Itinaas at ipinagpasalamat ito, yung tinapay at yung 2 pirasong isda. Tapos, ano po nangyari? I-distribute. Hindi na sinabi kung ilan, pero ang sinabi diyan, di ba? Sa verse 11, halos nagkabundat-bundat na sila dun sa sa pagkain. Hanggang sa gusto nila, hindi tinipid. Di ba? Sumobra pa. Doon sa verse 13, meron bang verse 13? Ang sabi doon sa verse 13, lipulin ang lahat ng mga tira-tira at sila ay nakapag-ipon pa ng 12 basket ba yan o 13 na basket. Ayan. Di ba napakabuti ng ating Panginoon? Nung nasa kamay ng bata, hindi dumami. Pero nung nasa kamay na ng Diyos, dumami. Sabi, nothing will multiply unless you put into the hands of God. Sa ngayon, ano ang meron tayo ngayon? Kulang ba tayo ngayon? Kinukulang ba tayo? Tayo ba ay yung mga sinesweldo, yung mga blessing na mga natatanggap natin, Lord, pero kung ipagkakatiwala natin sa ating Panginoon, sabi, gusto mo magbigay. The spirit is willing, but the pocket is weak. Diba? Dati yung verse na yan, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ito naman, the spirit is willing, but the pocket is weak. Ano pa ang sabi? The love of money is the root of all evil. Ngayon kapag ganito, the lack of money is the root of all evil. Sino sa atin, mga kapatid, na kapag wala ng pera, ang init na ng ulo, hindi kayo pwede i-scan sa scanner.
Amen? Amen po ba? So, trust in God. Nulit ko, nothing will multiply unless you put into the hands of God. Amen? So, hindi ko na po ganong kakahabaan, pero nawa po ang salita po ng Panginoon. Ang paalala po niya, yung imposible ay maging posible. Pwede po ba tayo po itumayo? Alam ko ano man yung pinagdadaanan natin, di ba? Hindi lahat tayo dito na dumarating sa simbahan ito, sa iglesyang ito, lahat tayo ay nakangiti. Yung iba sa atin mayroong mga pinagdaraanan, maging sa lahat po ng mga nanonood, pero naniniwala ako na mayroong magagawa at mayroong magagawa ang Diyos. Amen? Yung mga pinagdaraanan natin, yung mga testing sa life, doon po tayo pinapalago ng ating Panginoon. Sa financial man, sa kagalingan man, imposible sa paningin natin. Imposible sa atin dahil tayo ay limitado. Pero tanda natin, napakalaki ng ating Diyos, ng ating pinaglilingkuran. Nuulit ko rin, seryoso ang Diyos sa bawat buhay natin. Ano man ang kailangan natin, ano man ang pangangailangan natin sa araw na ito, sa mga susunod, kayang ibigay ng Diyos. Kung paano niya binigay agad-agad yung para mapakain ang 5,000 na mga tao. Nagawa niya noon, bakit ngayon hindi kaya? Kaya. Hindi nagbabago ang ating Diyos. Sabi doon sa Hebrews ba yan? Jesus the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago kahit kailan. Tayong tao ang nagbabago, pabago-bago ng isip. Pero kung gagawin po natin, yung ating isipan na may sentro sa ating Panginoon, lahat ng bagay ay magiging imposible. Meron akong nilagay dyan eh. Instead of impossible, yung I'm, lalagyan nyo ng apostrophe. I'm possible. With God. Amen po ba? Ayan o, instead of impossible, I'm possible. Pero, sa tulong ng ating Panginoon. Amen po? Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa oras pong ito. Salamat nga po, Lord, sa mga mensahe, sa inyo pong paalala nga po sa amin. Patawad nga po, Panginoon, kung kami po ay nag-iisip ng mga bagay-bagay at hindi po namin kayo inuuna. Lord, narito nga po kayo na para po sumaklolo nga po sa amin. Narito nga po kayo para kayo po ay gumabay nga po sa amin. Ano man po, Panginoon, ang mga pangangailangan, ano man po, Lord, ang mga bagay na mga hinihiling po namin, sa inyong pangalan, Panginoon, na mangyari nga po ito sa pangalan ni Jesus. Dalangin po namin, O Diyos, na ang lahat nga po nangangailangan nga po ng healing. Lord, I pray na ang inyo pong miracles, O God, na ito po ay ang inyo pong mga kamay na siyang magpagaling sa bawat lahat nga po ng may mga sakit. Especially, O Lord, ang aming pong mahal na Bishop, Panginoon, dalangin po namin, O Lord, ang restoration ng kanya pong body, Panginoon. We pray, O Lord, na sa lahat nga po ng mga kapatiran na nakakaranas nga po ng mga karamdaman, we pray, Lord, na ang inyo pong kagalingan right now, Panginoon. Thank you, Jesus. Maging sa lahat nga po na kailangan nga po ng financial. Lord, you are our Jehovah Jireh, O Lord, na nagsusupply ng aming mga needs, Panginoon. Salamat nga po na marami at dalahin po namin na patuloy nyo nga pong buklodin ang aming pong puso at isipan, na ang aming pong isipan, O Lord, na sa inyo po lumapit, Panginoon, ang aming pong mga faith, O God, na patuloy nga po na mag-init ang aming pong pananampalataya para po sa inyo. Salamat nga po na marami at sa inyo po namin itinatagubilin nga po ang lahat ng bagay. Ingatan nyo nga po, Panginoon, ang bawat isa sa pag-uwi at daladala nga po ang inyo pong masaganang pagpapala sa bawat buhay nga po ng bawat isa. Salamat nga po na marami, purihin ka, daklain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po.
Manatili po tayo nakatayo. Let us sing this song. Let us declare that all things are possible with God. Amen? Lahat ng mga katanungan po sa ating puso, lahat ng ating pinagdadaanan, possible po yan sa ating Panginoon. Amen? Let us declare the word of the Lord through this song. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. And right now, I know you're able. And my God, come through again. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Yes, Jesus, your hand is moving right. We declare, Lord, you are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. And right now, I know you're there. Come on, declare it to the Lord. Come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you did. Come on, let us declare. Yes. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never fail. Yes, Jesus, you never fail us, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. All things are possible with you, Jesus. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. You wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like this Jericho. Yes, and my walls are all crashing down. Right now, I know you're ready. Yes, Jesus, my God, come through again. You can do all things. You can do all things.
Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Manatili po tayong nakaupo for a special announcement.